Golden State Warriors, nakahanap ng bagong sandata. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Naalala nyo ba nung simula ng season, talagang namamayagpag ang Warriors? Pagkatapos ng dominasyon na yon, nagkaroon sila ng matinding pagbagsak matapos ang mahabang panahon ng paghihirap. Umabot sa puntong natalo ng Warriors sa 5 sunod-sunod na laro at oras na para sa pagbabago. At gumawa sila ng pagbabago, isang malaking trade na nagdala kay Jimmy Butler sa Warriors. At sasabihin ko sa inyo ito, ang paraan ng paggamit ng Warriors kay Jimmy Butler ay sobrang talino. Sa video ngayon, tatalakayin na natin ang strategy ng Warriors para maisama si Jimmy Butler sa opensa kasama si Steph. Kakailanganing mag-adjust ni Steph kay Jimmy, kaya't magiging interesante ito. Napansin ko agad na ginagamit ng Warriors si Jimmy sa maraming playmaking situations gamit ang kaniyang matalinong IQ. Sa play na ito, hawak ni Jimmy ang bola malapit sa kaliwang pakpak na nagbibigay oras kay Steph para makakuha ng off-ball screen mula kay Moody at maipasok ang 3 na hindi tumitingin. Kayang mag-operate ni Jimmy bilang playmaker sa mid-range area dahil kilala siyang magaling tumira sa ganitong range. Dahilan kung bakit dalawang defenders ng Bucks ang nabibighani sa mid-range threat ni Jimmy Butler na nagbigay kay Draymond Green ng madaliang baseline cut. Ipinapakita ni Jimmy Butler ang taas ng kanyang basketball IQ sa sitwasyong ito dahil ang depensa ng kalaban ay nasa 2-3 zone. Paano babasagin ang zone na ito? Ibigay ang bola kay Jimmy sa mid-range, sabayan ito ng cut mula kay Quinton Post. Sa galawang ito, nabasag ang zone at isa pang assist nga ang naitala ni Jimmy. Talagang kahanga-hanga. Kung akala mo ay nakita mo na lahat ng playmaking ni Jimmy, hintayin ang susunod na move. Kasi si Jimmy, mula sa pagset ng screen kay Steph Curry, ay lilipat sa paint at mag-pivot para makita si Draymond na libreng-libre. Ang layunin ng play na ito ay ipakita na ginagamit ni Jimmy ang shooting gravity ni Steph para sa playmaking. Pero ang dahilan kung bakit gumagana siya ay dahil sa kanyang scoring. Kaya nag-aalala ang kalaban pag nasa mid-range siya. Grabe, nagfa-foul siya kahit malayo dahil banta siya mula 27. Mahilig siya sa triple threat moves. Nang mahuli ni Jimmy ang bola, nag-jab step siya kay Bobby Portis. Pinaikot ang depensa at binigyan siya ng espasyo para umatake sa paint at umangat para sa madaliang tira. Pero si Jimmy ang utak kung paano siya makarating sa kanyang pwesto. Kayang mag-set ng screen kasabay puwersa patungo sa post, kasama si Pat Connaughton. Kapag na-isolate, sinasamantala niya ito at tinatapos ang laro. Habang lalo kong pinapanood, mas napagtatanto kong napakahalaga ni Jimmy Butler sa opensa ng Warriors. Dahil si Jimmy Butler ay maaasahang manlalaro lalo na sa krusyal na kadaupanan ng laro. Basta't mabigyan lang siya ng bola sa post area, magtatrabaho siya gagamit ng triple threat para makapwesto at mag-fade away sa likod ng depensa. Isang ganitong klaseng manlalaro ang kailangan kapag kailangang makakuha ng puntos. Yo, Jimmy Butler, bigyan mo kami ng puntos. Pero meron ding Curry ang Warriors para dito, ngunit sa ibang bahagi ng video natin tatalakayin yan. Ngayong usapan, pagtuunan natin ang depensa ni Jimmy na isa sa pinakapinuhin niyang abilidad. Napakahalaga rin ang depensa sa laro ng Warriors dahil nagbibigay ito ng puwersa sa kanilang transition offense na lubos na nagpapalakas sa koponan. At habang ipinapakita ang konsepto ng depensa sa opensa, makikita mo kung paano pumapasok si Damian Lillard habang nasa tamang posisyon si Jimmy para harangan ang passing lane. Kapag naipapasa ang bola, naroon siya para i-deflect ito. Mula depensa, nagiging opensa, pero hindi pa tapos. Magalang na si Paul, hindi maganda, babato ako. Jimmy. Ipinasa ng Broadway ang bola pero pinigilan ito ni Jimmy. Alam na ni Jimmy na posibleng ipasa ni Kuzma kay Brook Lopez, kaya't mabilis niyang hinarangan si Lopez at ninakaw ang bola para sa halos contact lob dunk. Nakakabaliw ito pero heto pa. Stephen Curry. Umiskor siya ng 38 puntos, 6 rebounds at 4 assists. At pinatameme ang Bucks. Pag-uusapan natin kung paano niya ginawa yun. Kailangan nating pag-aralan ang laro ni Curry. Binutas niya ang depensa ng Bucks at nag-score ng 35 puntos sa edad na 36. Ito ay nangangailangan ng maraming screen at taktika sa kalaban.
Sa play na ito, pumasa si Jimmy Butler ng bola kay Curry kasabay ng pag-screen kay Lillard. Pero ngayon, si Curry haharap sa mas mahabang tagapagtanggol na si Kyle Kuzma. Pero alam mo ba na mapapahiya si Kyle Kuzma kay Curry? Kasi pasok ni Curry isang hezi, tapos pump fake para mapatalon si Kuzma. Ayan na. Ginawang madali ni Curry ang sitwasyon. Napakamalikhaing scorer niya. Makakakuha siya ng screen mula kay Moses Moody, kunyari para kay Jimmy Butler. Pero tinatanggi ni Curry ang screen at umiikot sa kabila para isang madaling cut at tapos. Bilis magproseso ni Curry sa play. Yan ang nagpapaspecial sa kanya. Maraming screen at komplikadong offensive sets na nagiging perpekto. Pero shock kita ulit. Patuloy si Curry sa pagbuo ng record nitong 38. Ang puntos niya laban sa Bucks ay nagbigay sa kanya ng ika-4 na sunod na laro. Nalagpas 10-2 sa gulang na 36. Mula noong 2021, hindi niya ito nagawa. Kung hindi ka pa rin believe, tingnan mo ang graphic na ito. 87 laro na may higit 8 3-pointers. Walang ibang malapit sa kanya. Hinahabol pa rin ni Steph Curry ang kasikatan at kagalingan. Layunin niyang basagin ang record ni Michael Jordan para sa pinakamaraming 40-point games matapos mag-30. Ngayon may 38 games na siya, habang ang record ni Jordan ay 44. Bale, 6 na laro na lang at mahahabol na ni Curry siya. Pero merong alas sa Warriors na nandyan lang sa bench, si Quinton Post. Isa siyang sedang talampakang big man na bumubukas ng floor at pumupukol ng tres. Laban sa Bucks, naka-score siya ng 3 tres sa isang quarter lang. Kung gusto mong makita ang epekto niya, pakinggan mo ito. Pinsa minuto niyang paglalaro kontra Bucks, 13 puntos, 4 rebounds at 1 assist. Talagang impactful. Pero hindi lang iyon, dahil laban sa Bulls, siya ay nagsimula. At sa 10 minuto, naka-18 puntos, 3 rebounds, 2 assists, at isang block siya. Warriors fans, may hiyas kayo sa inyong roster. Si Buddy Hield nakahanap na ng kanyang pwesto at naka-highlight laban sa Milwaukee Bucks na may 16 puntos, 7 rebounds, 1 assist at 2 steals. Palagay ko mas gaganda pa ang laro at efficiency ni Buddy dahil nandyan na si Jimmy Butler sa court. Pero syempre, anong sinasabi natin kung hindi mabanggit si Moses Moody? Siya'y nagsimula sa laro, naglaro ng 32 minuto, nagbigay ng lockdown defense, 3 steals, isang block, 13 puntos, 3 rebounds at isang assist. Sadyang napaka-produktibo ng kanyang laro. Kailangan magsimula ng madalas ang player. Ngayon, ika-10 ang Warriors sa Western Conference, kailangan nila ng win streak para makapasok sa playoffs. Delikado sina Curry at Jimmy sa playoffs. Sa tingin mo, saan magtatapos ang Warriors ngayong season? Papasok ba sila sa playoffs? Pabor ka ba kay Jimmy sa Warriors? Kung nagustuhan mo ang video, i-like at mag-subscribe. Ito'y makakatulong sa pagpapalaganap ng video at paglikha pa ng mas maraming videos para sa inyo. Salamat sa panonood. God bless sa lahat.